So hello mga idol, welcome again sa aking channel. So for this video, pag-usapan ngayon is about transfer of ownership. Ano nga ba yung tamang proseso nito at ano yung mga tamang requirements para kumuha ng ganito. Kasi guys, marami nalito dito paano kumuha ng transfer of ownership. Ano dapat unahin, kung certified true copy, HPG clearance, or yung confirmation request. So ang isi-share ko dito is based on my experience. Okay? So medyo mahirap, 2 weeks ko siya natapos, pero after 2 weeks, okay na din, na-transfer ko sa pangalan ko. Okay? So record na kasi ng LTO mga idol na once bumili ka ng second hand na sakyan, is patransfer mo talaga sa pangalan mo yan. Motor man yan o 4 wheels. Okay? So hindi mo mapatagalin, ito yung mga kailangan mong gawin. So una guys, check mo muna yung CR mo kung saan naka-register yan. Kung paparegister ka o mapatransfer ka dito sa Pasig at yung mother file mo is nasa Cavite, kailangan mo unahin guys is confirmation request. Pumunta ka ng LTO muna, hingi ka ng confirmation request, sabihin mo kukuha ka ng HPG clearance. Okay? Pero kung Pasig to Pasig yan, hindi mo na kailangan confirmation request or certified true copy, rekta ka na ng HPG clearance mga idol. Okay? Kasi sa akin, nagrekta na ako ng HPG clearance kasi yung mother file ko is Pasig din. Yung LTO na pupunta ko is Pasig din. Ulitin ko, pag same branch, hindi na kailangan ng confirmation request or certified true copy. Rekta ka ng HPG mga idol. Okay? So sa HPG, ito yung kailangan mong dalhin. Original ORCR, Xerox ng ORCR mo, Xerox ng dalawang ID, Xerox ng deed of sale na naka-notaryo. Okay? So ipa-Xerox mo yung mga idol kasi yun ang hihingin sa'yo ng HPG clearance. Okay? After i-check nila yan, i-validate yung ORCR mo na original, bibigyan ka ng resibo nila, magbabayad ka sa Land Bank. 650 yon kung motor at kung 4 wheels naman 750. After mo mabayaran, pupunta ka sa utensil, check nila yan kung tugma yung mga details doon sa plate number o sa makina. Okay? Marami nakaka-problema dyan idol kasi may kasabayan ako doon, hindi tugma, ayun, na-impound yung sakin niya kasi nakaw pala. Okay? So after utensil yan, kukuha ka ng insurance. Ang insurance guys, maganda sa LTO ka na kumuha. Kasi sabi ng LTO, sa kanila talaga kukuha ng insurance ng inyong sasakyan. Okay? Para walang problema. After nyon, at after may utensil guys, punta ka ng HPG clearance, balik mo yung papel. Ayun, ibibigyan ka nila ng stub para sa release ng iyong HPG clearance. Almost 3 to 5 days lang yan release niyan, makuha mo na. Okay, so pag na-release na yung HPG clearance mo mga idol, punta ka ng LTO. Pagdating mo sa LTO, dali mo yung unit mo, dali mo rin mga requirements mo, ipapasa mo yan doon, ibabalid nila yan doon, and then i-emission ulit nila yan. Okay, pag na-emission nila yan guys, is balik ka ulit ng LTO, ipapasa mo rin mga requirements. Ang emission mga idol is 550 yon. Ang emission kasi guys is wala, hindi sa LTO, sa labas yun. May schedule yan, pero ako kasi that time is wala na schedule kasi wala na mga available na slot nun. Kasi mas maaga. Kaya mas maganda guys, kung gusto mo magpa-transfer ownership, agaan mo ng todo. Para at least yung mga hindi pa dumarating doon naka-schedule, ikaw yung mauna. Okay? After emission, balik ka ng LTO, ipapasa mo yan sa LTO, i-encoding nila yan, i-validate nila. Okay? After i-validate, so magbabayad ka dito. Ang binayaran ko dito mga idol is 1.8 kasi transfer and renewal. Okay, yun yung nagastos ko dito sa HPG is 650, sa emission 550, dito sa transfer sa renewal is 1.8. Okay, yun yung mga total na nagastos ko dito sa pag-transfer of ownership. Okay, so ulitin ko mga idol, check nyo muna yung ORCR nyo is kung same ng branch yan, hindi nyo kailangan kumuha ng confirmation request o certified true copy. Rekta na kayo ng HPG. Okay? So, minsan kasi guys, sa HPG is may appointment, kaya mas maganda agahan nyo. Para hindi na guys paagahan. Okay, pag na-late ka, talaga makakaroon ng appointment slip. Okay? So, yun lang mga idol. So, medyo mahirap talaga kasi talagang dadaan ka sa butas ng karay nito para makuha mo to. Lalo kung yung mga dokumento mo sablay-sablay. Okay? Kaya mas maganda, bawa ka pumunta ng LTO guys, i-check mo muna sa bahay niya yung inyong makina ng sakyan, kung tugma yan. Kasi pag di tugma yan, hindi mo nadadala pa uwi yan. May impound na yun, hindi mo na makukuha. Okay, ulitin ko, may kasabayan akong ganyan doon, kaya mas maganda, kayo na mag-check kung tugma yung ORCR nyo doon sakyan nyo. Pag hindi nagtugma yan guys, hindi nyo mauwi yung sakyan nyo. May impound na yan doon. Okay? So ulitin ko guys, bawa kayo pupunta ng HPG clearance, magpa-Xerox na kayo ng inyong dalawang valid ID, saka yung notaryo ng deed of sale, saka yung ORCR. Okay? So yun lang mga idol, kung may mga katanungan pa kayo, so comment lang sa baba para masagot yung mga hindi nyo naintindihan at yung mga gusto pa nyo malaman sa pag-transfer of ownership ng inyong sakyan. Okay, ako po rin nakatulong sa inyong video ito. Okay, pakisubscribe na lang and pakishare sa mga kaibigan mo, malay mo
So thank you guys and see you next video.